work. And yes, kasisimula pa lang ng 2012 ay isang malaking proyekto na agad ang kanyang gagawin para sa Happy Network, kung saan makakasama niya ang international star na si David Archuleta para sa miniseries Nandito Ako. When I finished doing Reputasyon, December 30th, yung last nung ano namin, this was being offered na sa akin. So, when I read the script and then when I found out that it was with Jelly, syempre I got excited more than anything else. It's fun to be working with your best friend eh. I mean, the last movie we did together was Mahal Kita Walang Iwanan. And then I'd be working with Direk Mac Alejandre also na I've worked with him na before. So parang, nung nalaman ko yan, parang sabi ko, who am I to say no, diba? Syempre sabi ko, sige, I wanna do it, I'll do it. Kaya naman ang tanong ng lahat, posible kayang tuloy-tuloy na ang pagiging kapatid ni Aiko, gaya ng best friend niyang si Jelly. Why not, diba? Ako naman, I'm not tied down with any network. I have a good working relationship with Channel 5. Actually, kung yun ang tadhana ko na, diba, maland ako dito, we'll see. Mas gusto ko ng mas magagandang roles. And eventually, this year din, siguro ako magde-decide na kung talagang saan akong network na talaga patungo. Kasi gusto ko munang matry kung paano makapagtrabaho sa ibang network dito para at the end of the day, kung ano man yung decision ko, sa ikakaganda talaga ng 2012 ko. Siyempre, aside from her career, ay kinumusta rin namin ang puso ni Aiko. It's not my priority. It will take a backseat muna bilang wale ako lagi doon, lost, di ba? Suitors, it's always been there, but they always know naman from the very start, I never keep them hanging and tell them na, oh, papaligaw ako, tapos hindi naman pala. I tell them na hindi ako ready talaga. If they're willing to wait, why not? Life may not be a bed of roses for Aiko, but having her kids around, her life is complete. Kasi maanak ko ang buhay ko. Kaya ako pinapabuti ang buhay ko, pinapaganda para sa kanila. Next take, the new man. Sa gitna ng mga kontrobersyang ipinupukol sa kanya noon, Manny Pacquiao sinimulan nang magbago para sa pamilya. Ano-ano nga ba mga pagkakamali niya noon na gusto na niyang ituwid ngayon? Abangan! Iwas Moto. Sa gitna ng kanyang revelasyon tungkol sa naging kontrobersyal na relasyon, Iwamoto gustong magsimulang muli at magbagong buhay. Ano nga ba mga matitindi niyang dahilan sa pagbabagong ito? Abangan sa unang bahagi ng Caught by Christie. Don't go away! Magbabalik ang Paparazzi dito sa TV5. Dito sa TV5. Kapag pinag-uusapan ng mga Pilipinong nagbibigay karangalan sa ating bansa, his name always comes to mind. His name is Manny Pacquiao. Karangalan lumalaban ako, lahat ng Pilipino nanonood at siyempre pinag-uusapan sa buong mundo. Subalit bukod pa sa kanyang ipinagmamalaking lakas at tapang, may malaki rin daw pagbabago sa kanyang pagkatao. The old Manny Pacquiao has gone and the new Manny Pacquiao has come. Kabilang sa mga pagbabago niyang ito ay ang pagtalikod niya sa mga bisyo na naging mitsa ng ilang iskandalong kinasangkutan niya noon. Talagang turn to 360 degrees sa pagbalik loob sa mahal na Panginoon at iniwanan natin yung mga buhay na karangyaan, yung pagsusugal, pag-iinom, mga pangbababae. Iniwanan natin lahat yan at yung mga natitirang time natin sa aside from work, inukol natin sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-serbisyo sa Kanya. Malaking bahagi ng pagbabagong ito ni Manny ang gabay at inspirasyong nagmumula sa kanyang may bahay na si Jinky. Maganda naman talaga yung asawa ko at ngayon maaliwalas yung mukha, wala siyang problema at ang sarap, nandiyan kami sa tamang daan at nagsiservisyo sa Panginoon at laging nagbabasa sa mga salita ng Panginoon.
At sa gitna ng malaking pagbabago sa buhay ng ating pambansang kamao ay ang hindi pa rin nagbabagong hamon ng American boxer na si Floyd Mayweather patungkol sa kanilang pagtutuos. Actually, nakausap ko nga siya kanina, si Floyd Mayweather mismo tumawag sa akin at nag-usap kami. Sabi ko, wala na akong problema sa 50-50 na sharing. Ikaw na bahala. You take care of your 50% and I will take care of my 50%. So walang problema. Pag-usapan na lang namin yung date na kung kailan yung laban. Be it on the boxing ring or with his family, Manny Pacquiao surely shows his passion and dedication. At iyan ang pagbabagong nais ibahagi ng nag-iisang People's Champ. Sabi ko, tapusin yung pag-aaral nyo, magbasa kayo palagi ng Bible at ganito ang gawin nyo. Parang naalala ko kasi yung tinuro sa amin ng mga magulang namin. Tinuro sa amin na magiging mabait na tao. At yun ang tinuturo ko sa kanila, ina-apply ko. Okay, I would like to thank Steven Delosa for my makeup, Jeff Aramin for my hair, Bea Constantino, my stylist, Sasa Jimenez for my beautiful dress I'm wearing today, Tan Gan neck piece designed by Solen Husaf, Dr. Vicky Bello, 819 Bello, Sexy Solutions and Cristal Henares Bello, Avon Fashions and Accessories, Dr. Vivian Sarabia, Dr. Steve Marcan, Century Properties, Italianis and Fridays for the GCs. Nagre-request daw si Zoran, sana bigyan nyo din siya. Alex Carbonell of Studio Fix Salon. And follow me on Twitter, I Love Rufa G. And on Facebook, I Love Rufa G. And always controversial ang sexy actress na si Iwa Moto. Ano na ba nangyari sa kanya at sa kanyang controversial buhay? Nako, kailangan tingnan natin kung paano niya nalagpasan yung mga trials sa buhay niya. Please watch this. Siguro po mga kapatid, kung inipon-ipon niya ang mga bira at pitik ko sa kanya noon at isinilid niya sa timba, makukuba siya sa pagdadala. Pero napakasarap po ng ganitong senaryo. Pagkatapos ng mga negatibong bagay sa pagitan namin, heto na po ang pagsisimula ng isang magandang pagkakaibigan. Magandang hapon po at syempre magandang hapon sa iyo, Miss Iwa Moto. Hello po, Nay. Kumusta ka na? Okay naman po. Okay na. Gusto kong mas makilala kita ng mas malalim para maipakilala rin natin sa publiko kung sino ka ba talaga. Ilang taon ka nung umalis ang daddy mo dito o nung iwan ka ng ama mo? 3 taon po ako noon. 3 taon? Opo. Bumalik po siya nung mga nasa 12 years old na po. Meron bang komunikasyon sa pagitan ninyo? Sa pagitan ng 3 taon ka hanggang 12? Wala po. As in, nakala po namin na wala na po talaga siya. Kami-kami lang po ng mga kapatid ko at saka ng mama ko yung magkakasama. Tapos, ano po, minsan po, alam mo yun, kahit na malungkot, kailangan mag-move forward, kailangan. Nabigyan naman siya ng pagkakataong muling makita ang kanyang ama na naninirahan na sa Japan. Taon-taon ay dumadalaw ito sa kanila pero hindi rin yun nagtagal. Naputol ang kanilang komunikasyon nang magsimula ng pumasok sa showbiz si Iwa. Dumating ang panahon na heto na, pwede na kayo magkita ng daddy mo, di ba? Kung kailan gusto mong humabol sa panahon, saka naman pinagkaitan ka. Paano nangyari yun? Yung nagpunta ka ng Japan? May nagpakilala po sa akin na foundation. Tapos sabi nila, gusto ko ba daw hanapin yung papa ko? Sabi ko, sige po. Para malaman ko kung buhay pa kasi wala po akong balita. Yung pala, nakakulong na pala siya. Yung papa ko po kasi yakuza. Okay. Nagkaroon po yata ng trouble, hindi ko po alam. Kasi tuwing magkasama naman po kami, never niya pong pinaramdam sa amin yung trabaho niya. Paano ang unang pagkikita nung nakapiitan daddy mo? Sa kulungan po, bago kami makapasok. Mahabang po muna process. Interogasyon. Opo, tapos nung nakita ko na po siya, lumabas po siya sa, naka-wheelchair na po siya. Tapos, May sakit na. meron na po, may cancer na po siya sa liver at saka sa bone. Okay, so nagawa niyo ng paraan na makalabas? Nakalabas po siya. Tapos nung nakalabas na po siya, dumalaw po ulit ako. Kaya lang nakita ko na siya na hindi na makalakad. Hinang-hina na po at saka sobrang in pain na po siya. Masakit po. Masakit kasi syempre gusto namin makasama siya. Like, wala po kaming ibang pinangarap ng kapatid ko. Hindi ba?
magulang po yung pamilya namin. Tapos, alam mo yun, kahit na hindi naman po sila magkabalikan ni Mama, pero yung maramdaman lang ulit namin na may tatay kami. Hindi nagtagal ay pumanaw na rin ang ama ni Iwa. Ang lungkot ay pansamantala niyang nalimutan dahil sa pagiging abala sa trabaho. Siya na ang nakaagapay ng kanyang ina sa pagtataguyod sa dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Pero tila muling sinusubok siya ng tadhana dahil sa loob ng 8 buwan, pinagkaitan siya ng trabaho sa telebisyon. Kaya minabuti niyang humanap ng iba pang pamamaraan sa paglabas sa Will Time, Big Time. Nakatanggap si Willie ng sulat na hindi ka po pwedeng umere nang hindi mo pa tinatapos ang kontrata mo sa GMA7. Nagpadala ng sulat ng abogado mo. Ano nakalagay doon? Meron po kasi sa kontrata namin na dapat mutual yung understanding na gagawin ko lahat ng gusto nilang gawin. Pero bibigyan nila ako ng pagkakataon para mabuhay. Parang gano'n na parang kahit na wala kasi po akong guaranteed. So, hindi guaranteed ang contract hindi mo? po. Bali Pag po, walang trabaho, wala kang sweldo? Walang sweldo po. Aminado ang chinitang aktres na marahil ay may kinalaman ang mga iskandalong kinasangkutan niya noon sa hindi niya pagkakaroon ng proyekto. Alam ko naman po sa sarili ko, tao lang ako at nagkakamali. At marami po akong flaws na nagawa na baka hindi po nila nagustuhan. Pero like nung sa interview, pinakita ko naman po sa kanila na willing naman po ako magbago sa lahat ng aspekto po. Paano kayo nag-survive ng pamilya mo? Pumunta po ako sa Japan. Nag-part-time job po ako doon. Meron po doon isang nakilala ko po, naging kaibigan ko po na tinulungan po ako. Nag-cashier po ako doon. Para po, kahit pa paano po, mabuhay kami. Dito, ang ganda ng pangalan mo, Iwamoto ka dito, hinahangaan ka, napapanood ka sa TV, sa pelikula, tapos doon ka-share ka. Anong iniisip mo nung mga panahon na yun? Yung umpisa po malungkot. Kasi, andun na ako na alam ko sa sarili kong hindi naman ako nagpabaya kasi lahat naman po ng nakatrabaho ko, kahit sino pong talungin ng mga boss ng GMA, hindi, pasaway po yung tag sa akin dahil siguro makulit ako. Pero professionalism-wise, hindi po sila nagka-problema sa akin. Wala po. Ang naging problema lang po siguro nila nung nagkaroon po ng iskandalo na nadamay po ang pangalan ko. At nang pumutok na nga ang kontrobersiya at iskandalong kinasangkutan ni Iwa noon, ay nanatiling tikom lang ang bibig ng sexy actress. Hindi po ako nahihiyang aminin na nagmahal ako at tao lang po ako nagkakamali. Pinairal ko lang yung puso ko. Sabi ko, panahon na siguro para pairali ko yung utak ko. Next take! Pag-iwas ni Iwa. Iwamoto, ibinulgar ang tunay na dahilan ng pag-iwas niya noon sa gitna ng iskandalong kinasangkutan niya. Ano nga ba ang mga marahas na insidenteng nagpagulo sa kanyang naging relasyon? Abangan sa pangalawang bahagi ng Caught by Christy. Direct to the point, Derek Ramsey, diretsahang sinagot ang mga intrigang sumisira sa relasyon nila ni Angelica Panganiban. Pero totoo nga bang nagsaselo si Angelica kay Bea Alonzo? Abangan, mamaya na! Don't go away, magbabalik ang Paparazzi dito sa TV5.